Talaga po, Daddy? Uuwi pa tayo ng Pilipinas? Masayang tanong nga ni Melanie. Oo anak, uuwi na tayo ng Pilipinas. At sa weekend na ang flight natin. Are you excited? Nakangiting tanong nga ni Austin kay Melanie, ang panganay nga sa kambal. Nauna lamang itong ipinanganak ng 2 minuto sa bunso na si Melissa. Opo, di ba po baby pa kami nung umalis tayo sa Pilipinas? Sagot naman ni Melissa. Oo anak, baby pa lang kayo ni Melissa noon. Gaano katagal po ba tayo sa Pilipinas? Makikita po ba natin si Mommy? Dire-diretsyong tanong nga ni Melissa. Well, medyo magtatagal tayo sa Pilipinas anak. Doon muna kayo mag-aaral ng kapatid mo. Marami kasi tayong business opportunities sa Pilipinas eh. And about your mommy, I don't know if we will see her. Malaki rin ang Pilipinas. And we don't even know if nasa Metro Manila ba siya or if nasa probinsya. And tulad ng sinabi ko sa inyo dati, hindi ko alam kung gusto ba tayong makita ng mommy niyo. Look, I don't want to keep your hopes high, okay? I-enjoy na lang natin kahit wala siya. Wala naman tayong magagawa, let's just choose to be happy, okay? Mahabang pangaral nga ni Austin sa kambal na anak. Single parent nga si Austin. Ilang linggo pa lamang nakakapanganak nga ang kanyang asawa. Ay naglaho na nga ito na parang bula. Okay po, sabay pang sagot ng mga bata na pilit nang umingiti sa ama pero batid nga ni Austin na umaasa at nasasaktan ang mga anak niya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi niya iniuuwi ang mga anak sa Pilipinas. Simula nang nagkaisip ang mga bata ay hindi niya itinago ang totoo. Inamin niya sa mga ito ang totoong sitwasyon. He believes that they deserve to know the truth. Masayang naging packing ang mga bata. Napansin nga ni Melissa na halos dalhin na nga ni Melanie ang lahat ng kanyang mga damit at personal na gamit. Sad nga ni Melissa sa isang kambal. Aba Melanie, bakit parang sobrang dami mo atang iniimpake? Sagot naman ni Melanie. Paano kung makita natin sa Pilipinas si Mommy? Di hindi na tayo babalik dito, diba? Ano ka ba? Di ba sabi ni Daddy wag na daw tayong umasa na makikita natin si Mommy? Baka malungkot lang tayo kapag hindi natin siya nakita. Basta. Nararamdaman kong makikita natin si Mommy. Naniniwala kong mahal niya tayo at makikita natin siya. Giit pa nga ni Melanie. Dumating ang araw ng Sabado at nagbiyahe nga pa uwi ng Pilipinas ang mag-ama. Sa tagal ng biyahe ay napagod nga ng todo ang mga bata. Kaya naman pag-uwi nila sa bahay nila sa Makati ay agad silang nakatulog. Ilang araw din silang nagpahinga at namasyal pagkatapos ay ang pag-aaral naman ng mga batang inasikaso ni Austin. Ikinuha nga niya ng magandang paaralan ng kambal. Hindi rin ito kalayuan sa kanilang bahay. Dahil abala, sa pagnenegosyo ay ang driver at yaya na lamang ang naghahatid sundo sa kambal. Isang araw ay may nakita nga silang taong grasa na nagkakalkal ng basurahan. Kinakain din nito ang mga pagkaing tira na nasa basurahan. Marumi ang damit nito. Puro itim na dumi ang katawan at mukha nito. Pati buhok nito ay dikit-dikit at buhol-buhol. Ni hindi na nga makita ang mukha nito. Bumabaybay nga ang puting mamahaling van ni Austin nang makita nga ng kambal ang babaeng taong grasa. Hala, tignan mo yung babae oh. Ang dumi-dumi niya tapos kinakain niya yung mga dirty food na galing sa trash can. Kawawa naman. Medyo emosyonal nga na sabi ni Melanie. Oo nga no. Alam ko na bukas dalhan natin siya ng food. Idaan natin dun after school. Nanlaki nga ang mga mata ni Melissa habang ikinuwento nga sa kapatid niya ang kanyang plano. Sige, sige, bungis-ngis naman ni Melanie. At kinabukasan nga nagdala nga ng mga pagkain ng mga bata. Sandwiches, saging, at apples ang dinala nila. Nagdala rin sila ng mga bottled water at orange juice. Pagkatapos nga ng klase nila, ay sinabihan nila ang kanilang driver na dumaan sa waiting shed bago umuwi. Nang magbukas nga ang pinto ng kanilang van, ay nakangiting bumungad nga ang magkapatid.
Nagulat ang taong grasa at tila natakot ito. Agad na bumaba nga mula sa van ang driver at kinuha nga ang dalang supot ng mga bata at iniabot yun sa taong grasa. Maagap nga ang driver. Sa tingin niya hindi magandang ideya na puntahan nga ang taong grasa pero nagpumilit nga ang mga bata. Pumayag na nga rin ang driver sa kondisyon na hindi sila bababa ng sasakyan at siya na lamang ang mag-aabot ng mga pagkain. Pumayag naman ang mga bata basta't maibigay lamang ang mga dala nila. Hello, bati nga ni Melanie. Nakatingin lamang ang taong grasa na hawak ang mga pagkain iniabot ng driver. Anong pangalan mo? Tanong naman ng isa sa mga kambal na si Melissa. Hindi sumasagot ang taong grasa. Ramdam ng kambal na kailangan muna nilang kunin ang loob ng taong grasang babae dahil baka nawalan na nga ito ng tiwala sa hindi niya kilala. Ako nga pala si Melissa. At ito naman ang kakambal kong si Melanie. Gusto mo ba kaming maging kaibigan? Marahang tumango nga ang babae. Yay! Salamat naman. Gusto ka rin kasi naming maging kaibigan eh. Bukas dadalan ka namin ulit ng pagkain na. Nandito ka rin ba bukas? Dito ka pa nakatira? Tanong naman ni Melanie at muling tumango lamang ang babae. Masayang umuwi nga ang kambal. Pakiramdam nila ay tagumpay ang kanilang misyon na makatulong. Agad silang nagplano ng iba pa nga nilang dadalhin. Kinagabihan ay nagpapatulong sa mga kasambahay na mag-bake ng cookies. Ang kambal nang madatnan sila ng kanilang daddy. Aba, busy kayong dalawa. Ano ba yung binibake nyo? Nakangiting bati nga ni Arthur sa kambal. Hi daddy, cookies po ang mga to. Sandaling tumigil nga ang pagbibake ng magkapatid para yumakap at humalik nga sa kanilang ama. Wow, cookies! Para sa akin ba yan? Nagkatingin na naman ang kambal at saka sila tumawa ng malakas. Hindi po ito para sa inyo daddy, pero pwede ka naman pong kumuha. Humalakak nga na sabi ni Melissa. Napakunot noon naman si Austin. Hindi yan para sa akin? Para kanino yan? Naniningkit ang mga mata ni Austin na kunwari nga nagsiselos dahil hindi para sa kanya ang mga cookies. Pagkukwento na nga ng kambal. May babae po kasi na homeless sa may waiting shed sa may school. We saw her eating food from the trash can. Naawa po kami kaya dinalhan na lang po namin siya ng sandwich at fruits kanina. Bukas naman po, cookies po ang ibibigay namin sa kanya. Masayang kwento nga nila. Wait, hindi ba delikado yan nakikipag-usap kayo sa hindi nyo kilala? Nag-aalalang tanong nga ni Austin. Sumabat naman ang kasambahay. Sir, yung driver naman po natin na si Ronald po yung nag-aabot sa babae ng mga pagkain. Sa tingin nga po namin delikado pero mapilit ang mga batang to. Kaya sabi ho ni Ronald, wag na lamang silang bababa ng sasakyan at siya na lamang ang mag-aabot ng mga pagkain. Mabuti naman kung ganun. Maigi na ang nag-iingat pero good job girls. Maganda yan na gusto nyong tumulong sa mga batang nangangailangan. Hindi na nga po siya bata dati eh. She's an adult na po. Siguro po magkasing edad po kayo. Ganun ba? Akala ko naman ay bata. Ang new friend nyo. Just make sure na susunod kayo kila Yaya Laida at Kuya Ronald nyo ha? They know how to keep both of you safe. Opo, Daddy. Sabay na sabi nga ng kambal, marahil totoo ang twins' intuition at madalas pareho nang iniisip ang kambal at kaya din siguro madalas silang magsabay ng pagsasalita. Hinabukasan nga ay cookies naman ang idinaan nga ng kambal sa taong grasa sa waiting shed. Sa pagkakataong ito ay nakipag-usap nga ng maayos ang taong grasa sa kambal kaya naman lalo silang nawili sa pagtulong dito. Araw-araw nilang binibigyan ng pagkain ng babae, nakikipagkwentuhan, naging palagi na nga rin ng babae sa kambal, kaya naman kung dati parati lamang itong nakatitig sa kanila, ngayon kahit papaano, nakikipag-usap at nakikipagbiruan na nga rin ito sa kanila. Isang beses ay bumaba nga ng van ang dalawang bata para makipagkwentuhan sa taong grasa. Nakabantay naman
ang kanilang yaya at driver. Masarap po ba ang sandwich at brownies na ginawa namin? Nakangiting tanong nga ni Melanie. Oo naman. Salamat sa inyong dalawa ah. Nakakahiya na nga eh. Araw-araw niyo na lamang ako binibigyan ng pagkain. Wika nga ng babae habang kinakain ng brownies. Okay lang po yun. Masaya naman po kami na nakakatulong po kami sa inyo eh. Masaya din po kami na nakakausap ka namin. May anak ka na po ba? Tanong nga nito. Meron pero matagal ko na silang hindi nakikita. Batid nilang bigla na lamang lumungkot ang mukha ng taong grasang babae. Bakit po? Takang tanong naman ni Melissa. Napailing nga ang taong grasa. Hindi ko alam kung nasan sila eh. Dito na tila ba nagsimulang lumuha ang mga mata ng babae. Ang sad naman po. Pero alam mo po kami nga din po eh. Hindi rin po namin nakikita ang mommy namin. Ganun ba? Kawawa naman pala kayo. Bakit hindi niyo siya nakikita? Okay lang naman po. Ganun po talaga eh. Buti nga lang po mabait ang daddy namin at love na love niya po kami. Pero sana po makita pa rin po namin someday ang mommy namin. Magdasal lang kayo, may awang Diyos. Sad naman ang taong grasa. Sana nga po pwede kayong sumama sa bahay eh. May playhouse po kami, pwede ka po naming maging parang mommy habang wala po ang mommy namin. At pwede mo rin po kaming maging anak habang hindi mo pa nakikita ang mga anak mo. Nakangiting sabi nga ni Melissa. Naku, nakakahiya. Ang dumi-dumi ko kaya ay ang baho ko pa. Wala nga kumakausap sa akin ni kayo lang. Nilalayuan ako ng mga tao. Kaya nga ang saya-saya ko na kinakausap niyo ko. At hindi kayo natatakot sa akin. Madamdaming sabi naman ng babae. Bakit naman po kami matatakot sa iyo? Ang bait-bait mo nga po eh. Napangiti ang taong grasa. Salamat naman at nababaitan pala kayo sa akin. Masaya akong maging kaibigan kayo. Ay, may naisip ako. Kung papayag po kayo, magpapatulong po ako sa daddy ko at sa mga yaya ko para makapaglinis po kayo. Baka matulungan din po kayo ng daddy namin na makahanap ng bahay, tsaka po trabaho. Masayang saad nga ni Melanie. Napangiti ang taong grasa. Sad naman ito. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Sobra-sobra na nga tong tunulong niyo na binibigay sa akin eh. Hindi ko na kailangang maghanap sa basurahan ng makakain ko. Masaya na ako na may mga kaibigan ako. Masaya na ako na may makakausap na ako ngayon. Sigurado po kung papayag po ang daddy namin. Mabait po yun. Sad naman ang isa sa mga kambal. Kayong bahala. Kung papayag siya, edi sige, payag na din ako. Siyempre mas gusto ko na madalas kayong makikita. Napangiti sa Melissa. Kakausapin pa namin si daddy. Maraming salamat talaga sa inyo ah. At pag-uwi nga ng bahay ng kambal, ay agad nga nilang kinausap ang kanilang ama. Daddy, we made a new friend po. Gusto po sana namin siyang tulungan. I'm glad to hear that you made a new friend. At anong tulong naman ang gusto niyong ibigay sa new friend niyo? Daddy, kasi po ganito yun. Nakatira po kasi siya sa waiting shed. She's very dirty and she eats food from the trash can. Can we help her clean up, Daddy? Please? And pag clean na siya, baka pwede po natin siyang matulungang makahanap po ng bahay. Tsaka trabaho para hindi na po siya titira sa waiting shed. Daddy, mabait naman po siya eh. Pangungulit nga ng mga bata. Ha? Bata ba yung bagong friend niyo? Nagtatakang tanong nga ni Austin. Napailing naman si Melanie. Hindi po daddy, adult na nga po siya eh. Siguro po mga kasing age niyo. Ganun ba? Paano niyo siya nakilala? Nakita lang po namin siya sa waiting shed na malapit po sa school namin. Nakita po namin siya kumakain po sa trash can. Sobrang nakakaawa po daddy, mabait din po siya. Nakilala na po siya namin kaya po naisip po namin na mas tulungan po siya. Napatango-tango na nga si Austin. Oh, I remember already. Siya ba yung dinadala niyo ng pagkain sa may waiting shed? Yes daddy, siya po yun. Okay, I'll talk to my staff about this. At kung sakali man na okay siya, maaari natin siyang tulungang makahanap ng trabaho at bahay. Talaga po daddy, you'll help her friend? Oo naman mga anak. Nakangiting sabi nga ni Austin. Napasigaw na nga lamang ang kambal ng yehey.
Agad na kumilos ang mag-aama. Inutusan nga ni Austin ang kanyang mga staff na puntahan ang babaeng taong grasa. Kinausap ng mga tauhan ni Austin ang babaeng taong grasa. Kahit ang mga tauhan ay nagtataka na sumasagot nga ng maayos ang babae. Napagtanto nilang maayos naman pala ang pag-iisip nito at hindi masamang tao. Ipinaliwanag nila na gusto ng kambal na matulungan siya. Nais nilang isama ito sa kanilang mansyon kung saan makakaligo at makakapaglinis nga siya ng kanyang sarili. Ipinaliwanag din nila na tutulungan din nila itong magkatrabaho at maiayos nga ang buhay nito. Sumama naman ang babae. Pagdating sa mansyon ay tinulungan ng mga kasambahay at staff na makaligo nga ito. Binigyan din nila ito ng malilinis na mga damit. Habang naglilinis nga ng katawan, ay dumating na nga sa mansyon si Austin. Galing siya sa opisina at nakipag-meeting nga sa mga bago nilang investors. Masaya siyang sinalubong ng mga bata. "Daddy, Daddy!" Wika nga ng kambal. "Hello girls!" Yumakap at hinagkan nga ni Austin sa noo ang kanyang mga anak. "Daddy, nandyan na po ang friend namin, naliligo na po siya at aayusan na po siya ng mga kasambahay natin at mga staff mo." Thank you po talaga, Daddy. Pumayag kang tulungan namin yung kaibigan namin, ha? Tumangutango naman si Austin. "No problem mga anak. I'm very proud na mababait at may malasakit kayo sa kapwa." Tara po, Daddy. Hintayin na lang natin siya dito sa sala. Nagtakbuhan papasok nga sa sala ang kambal. Napakagatlabi naman si Austin. Mahilig tumulong sa kapwa at napakabuti nga ng puso ng kanyang dating asawa, ang nanay ng mga bata. Kaya siguro sa kanya nagmana ang mga to. Sigurado siyang kung kasama nila ito ay matutuwa nga ito ng sobra. Baka nga maging bonding pa nga nila ang pagtulong at pagpapaabot nga ng mga pagkain sa mga taong nangangailangan. Sinamahan nga ni Austin ang mga anak na maghintay habang nakaupo sa sofa ay hindi mapakalinga. Ang mga bata sa paghihintay habang may kausap naman sa telepono si Austin. Hindi nagtagal, lumabas na nga ng kwarto ang babaeng taong grasa. Napaliguan na nga nila ito, binihisan din siya ng mga kasambahay at ang mga staffs naman ang nagayos sa kanya. Ginumpitan din nila ito ng matitigas at maduduming buhok na nagkabuhol-buhol na. Nang makita nga ito ng mga bata, ay napalundag nga sila sa tuwa. Wow! Ang ganda-ganda mo! Tumakbo nga ang dalawa at niyakap nila ito. Niyakap din ng babae ang kambal. Masaya ito dahil maginhawa na ang kanyang pakiramdam. Hinila naman sa kamay ng kambal ang babae. "Daddy, she's here! Look at her!" Habang nasa tenga nga ang telepono, ay lumingon si Austin sa kinatatayuan nila. May kausap pa nga siya sa telepono pero nangungulit na nga ang kambal. Alam niyang hindi titigil ang mga to kaya't bumaling na nga siya sa mga to kahit may kausap pa siya. Laking gulat nga niya nang magtagpo ang mga mata nila ng babaeng taong grasa. Nabitawan ni Austin ang kanyang smartphone at nahulog nga ito sa sahig. "Maya?" Gulat na tanong ni Austin. Nalaki pa nga ang mga mata nito. Napatayo siya mula sa sofa. Kitang-kita rin sa mukha ni Maya ang pagkagulat. "Austin? Ikaw ba yan?" Nagtaka naman ang kambal. Daddy? Magkakilala po kayo? Tanong nga ni Melanie sa kanilang ama. Si Melissa naman ay kay Maya nagtanong. "Maya po ang pangalan mo?" Sa ilang linggong pagbibigay nila ng pagkain sa babaeng taong grasa, ni minsan hindi nito sinabi ang kanyang pangalan. Tumango si Maya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Oo, Maya nga ang pangalan ko." Bakit po kayo umiiyak? Natatakot nga na tanong ni Melanie. Melanie, Melissa, pumasok na muna kayo sa kwarto nyo. Kailangan ko lang siyang kausapin. Pagkatapos matulog na rin kayo. Bukas na kayo makipaglaro sa kanya kasi matutulog na rin siya. Wika nga ni Austin.
Pero Daddy, ang aga-aga pa po eh. Wala pa naman po kaming pasok bukas kasi Saturday po. Melanie, please. Sumunod ka na lang kay Daddy, okay? Kinuha nga ng mga yayang kambal at inihatid nga sila sa kwarto. Naiwan lamang na nakatayo pa rin. Sa sala sila Austin at Maya. Dahan-dahang lumapit si Maya kay Austin. Ilang sandali din silang nagtitigan. Pumamewang ang isang kamay ni Austin na tila ba pinipigilan ng sarili. Mayakapin nga si Maya. Ang isa naman niyang kamay ay pinupunasan ng luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Hi Maya. Mahinang bulungan ni Austin at isang mapait na ngiti ang rumehistro sa mukha nito. Ngumiti si Maya. Hinawakan niya ang pisngi ni Austin na tila ba inaalala ang itsura nito. Napapikit naman si Austin ng dumampinga sa kanyang mukha ang mga kamay ni Maya. Pamilyar ang pakiramdam na yon. Naaalala niya ang mga panahong niyayakap at hinahagkan nga niya ito. Tila ito ibinalik sa mga panahong magkasama at masaya sila. Halos sumabog ang kanyang puso sa halo-halong emosyon. Matapos ang 7 taon, ay nasa harap na nga niyang babaeng kanyang pinakamamahal. Pagdilat nga ni Austin, nakatitig sa kanya si Maya habang lumuluha. Anong nangyari sa'yo? Saan ka napunta? Bakit bigla ka na lamang nawala? Bakit mo kami iniwan? Sunod-sunod na tanong nga ni Austin. Ito ang mga tanong na paulit-ulit tumatakbo sa kanyang isip sa loob ng 7 taon. Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang pagkatapos kong ipanganak ang kambal, lagi akong balisa. Magulong-magulo ang isip ko. Ang dami kong iniisip, halo-halong nararamdaman ko, galit, sama ng loob, hinanakit. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga emosyong yun. Isang araw na wala ka. Nakaramdam ako na parang gusto kong saktan ng mga bata. Hindi ko alam kung bakit gusto kong mangyari yun. Sa takot ko na masaktan ko sila, tumakbo ko palabas. Tumakbo ko ng malayong malayo. Gusto kong masiguro na hindi ko sila masasaktan. May nakita akong truck ng gulay na katatapos lamang umani. Sumakay ako dun para magtago. Nakatulog ako dala ng pagod sa pagtakbo at nang nagising ako nasa Maynila na ako. Tinangka ko naman kayong hanapin eh, pero hindi ko na kayo mahanap hanggang sa naisip kong baka mas okay na malayo na lang muna ako para hindi ko masaktan ng mga bata. Mahabang paliwanag nga ni Maya habang humahagulgol. 7 taon kang nakatira sa kalye? Naaawang tanong nga ni Austin at tumango naman si Maya. Naisip kong tama na nasa malayo ko eh, para hindi ko sila masaktan. Maniwala ka sa akin, Austin. Hindi ako masamang tao at lalong hindi ako masamang ina. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pagkatapos ko silang ipanganak. Dagdag pa nga ni Maya. It sounds like postpartum depression. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang pinagdaraanan mo? Muling tanong ni Austin. Natakot ako, Austin. Baka maghalit ka sa akin. Baka isipin mong masama akong ina. Sagot naman ni Maya. Of course not, Maya. Maraming babae ang dumaranas niyan pagkatapos manganak at hindi mo yan kasalanan. I feel so bad that you had to go through all those things alone. Sad pa nga ni Maya. Ang totoo, sinabi ko to sa tiyahin mo. Siya lang kasi ang naiiwang kasama ko nun eh. Pero ang sabi niya sa akin, wag ko na daw dagdagan pa ang problema mo. Marami ka na raw iniintindi, kaya sabi niya, wag ko na raw sabihin sa'yo. Sabi nga niya, hindi ako makakabuti sa'yo. Alam mo namang simulat sa pulay ayaw na sa akin ng tiyahin mo, diba? Si Tia Rosa? Alam niya ang pinagdaraanan mo dati? Nagtatakang tanong nga ni Austin. Tumango-tango si Maya. Oo, palagay ko nga gusto din talaga niyang mawala ako sa buhay niyo eh. Hindi nakasagot si Austin. Ayaw niyang pasamain lalo ang loob ni Maya, pero naaalala niyang madalas sabihin ng kanyang tiyahin na sa tingin niya, lumayas at sumama nga sa ibang lalaki si Maya. Matindi lamang ang pagmamahal ni Austin kay Maya kaya hindi siya naniwala. Kilala niya ang kanyang asawa at alam niyang hindi nga siya iiwan nito para sa ibang lalaki.
Sila Melissa at Melanie. Sila ang mga anak ko, hindi ba? Emosyonal nga na tanong nga ni Maya. Tumango si Austin. Oo, Maya. Silang mga anak natin. Kauuwi lamang namin sa Pilipinas ilang buwan na ang nakaraan. Nang hindi kita mahanap, minabuti kong sa Amerika na manirahan, kaya't doon na sila lumaki at nag-aral. Ganun ba? Alam mo bang excited na umuwi ng Pilipinas ang mga yan? Baka raw sakaling makita ka namin. Ano bang alam ng mga bata? Tanong nga ni Maya. Ang totoo, nabigla ka na lamang nawala. Hindi ko alam kung bakit ka nawala. Ayoko kasing lumaki sila sa kasinungalingan pero Maya, kahit kailan, hindi ko sila tinuruan na magtanim ng galit sa'yo. Sa katunayan, parati silang nangungulila sa'yo. Umaasa sila na someday somehow makikita ka pa rin nila. Napayo ko naman si Maya. Hindi ko sila nakitang lumaki. Nakakaawa naman ang mga anak ko. Lumaki sila na walang kalinga ng isang ina. Huwag kang mag-alala, Maya. Ngayong nakita ka na namin, hindi na kayo muli pang magkakahiwalay ng mga anak natin. Marami ka pang pagkakataon para mabawi ang mga nawalang panahon. Salamat naman kung tinatanggap niyo pa rin ako. Saad nga ni Maya. Kung ayos lang sa'yo, gusto kitang ipasuri para masiguro nating maayos ka na. At hindi na ulit mawawala sa mga anak mo. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman. Payag ako basta't para sa ikabubuti ng mga anak natin. Maraming salamat, Austin. Natutuwang saad nga ni Maya. Tinawag nga ni Austin ang mga bata at inihanda nga ang sarili nito sa pagpapakilala kay Maya. Panimula na nga ni Austin. Mga anak, kakausapin namin kayo ni Maya. Yes po, Daddy. Bakit po? Melissa, Melanie, hindi ba't naikwento ko naman sa inyo na sanggol pa lamang kayo nang biglang mawala ang inyong mommy? Opo, sabi niyo po ay hindi niyo alam kung anong nangyari sa kanya. Actually, nakita ko na ang mommy niyo. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Talaga po, Daddy? Saan niyo po siya nakita? Si Maya ang nawawala ninyong mommy. Si Maya po? Oo, anak. Nagtinginan ng kambal at saka tumakbo para yakapin ang kanilang ina. Mommy! O mga anak, ako ang mommy niyo. Bakit po kayo nawala, Mommy? Bakit niyo po kami biglang iniwan? Naluluha nga na tanong ng isa sa mga kambal na si Melissa. Mga anak, hindi tayo iniwan ng mommy niyo. Nang ipinanganak niya kayo, nagkaroon siya ng mental health issues kaya nawala na nga lamang siya bigla. Kumbaga, pagkatapos niya kayong maipanganak, meron siyang pinagdaanan sa kanyang sarili na hindi niya makontrol. Huwag kayong magalala, kukuha tayo ng profesional para tulungan ng mommy niyo. Paliwanag naman ni Austin. Alam niyang matalino nga ang kambal kaya maiintindihan nga nito ang sinasabi niya. Pwede po bang Mommy na po ang itawag namin sa'yo? Medyo nahihiya pang ang tanong ni Melissa. Aba oo naman mga anak. Ang sarap naman pong marinig na tawagin mo po kaming anak. Emosyonal nga na sabi ni Melanie. Teka, masyado na tayong madrama eh. Baka maiyak na naman ako. Let's order food para makapag-celebrate naman tayo sa pagdating ng mommy niyo. Okay ba yun sa inyo? Daddy, I want pizza and fried chicken. Wika nga ni Melissa. Daddy, I want ice cream and spaghetti. Hirit naman ni Melanie. Ikaw Maya, ano gusto mo? Kahit na ano okay lang sa akin. Sabay ngumiti nga ito. Umorder na nga ng pagkain si Austin habang ang kambal naman ay hindi na nga humiwalay pa sa kanilang ina. Nakaupo sila sa sofa habang nanonood nga ng cartoons. Ilang sandali pa dumating na nga ang mga in-order nilang pagkain. Masaya nga nilang pinagsaluhan ang mga pagkain at nang mabusog at antukin nga ang mga bata ay niyaya nila si Maya. Sa tabi na nga nila matulog. Sa dalawang maghihiwalay na kama, natutulog nga ang kambal pero nang gabing yon ay pinagdikit nila ang mga kama para makahiga nga sila nang magkakatabi. Sa gitna nila natulog si Maya at ang dalawang bata naman ay nakayakap sa kanilang ina.
May inihanda naman silang sariling kwarto ni Maya. Pero nang gabing yun, ay natulog nga sila ng sama-sama. Yun na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ni Maya. Kinabukasan nga ay agad na ipinasuri nga ni Austin si Maya sa psychiatrist at internist. Ayon nga ay wala namang malalang sakit si Maya bukod sa pagiging dehydrated at malnourished nga nito. 7 taon din kasi itong nakatira sa kalye at hindi nakakakain ng maayos na pagkain. May mga sugat din ito na kinakailangan ngang gamutin. Ayon naman sa psychiatrist at tama nga ang hinala ni Austin, nagkaroon nga ng postpartum depression si Maya at dahil hindi ito nagsabi kaagad ay lumala ito ng lumala hanggang sa siya na nga mismo ang natakot sa kanya na gawin nga ang mga naiisip sa mga anak. Hindi rin naman napansin ni Austin ang pinagdaraanan ng kanyang asawa ng mga panahong yun dahil masyado siyang abala sa paghahanap buhay at sa pag-aalaga sa kambal. Isang hapon ay kumatok nga si Maya sa silid ng kambal at pinagbuksan naman siya ni Melanie. "Ay anak," bati nga ni Maya. Hello po, Mami. Pasok ka po. Wika naman ni Melissa. "Anong ginagawa niyo? Yayayain ko sana kayong magmerienda eh. Ginawan ko kayo ng turon at ng buto." Turon at puto? Ano po yun? Inosenteng tanong nga ni Melissa. "Naku, hindi niyo nga pala alam ang mga ganong luto. Dahil laki kayo sa Amerika. Pasensya na kayo ah. Ganyan kasi ang mga pagkain namin noon sa probinsya." Nalulungkot nga na sabi ni Maya. Hinawakan siya sa kamay ni Melanie. Mami, don't worry po. Kahit ano po yung niluto nyo, magugustuhan po namin yan basta po luto mo. Masaya nga po kami kasi ngayon po, meron naghahanda na po ng merienda para sa amin. Talaga? Nagliwanag nga ang mukha ni Maya. "Opo, tinatapos lang po namin ang homework namin tapos bababa na rin po kami." Sambit naman ni Melissa. Nakaupo ito sa carpet, sa sahig at nagkukulay nga ng papel sa isang mahabang lamisita. "Aba, ano ba yung ginagawa niya? Patingin nga." Lumapit nga si Maya at tinabihan nga sa lapag ang anak. Pinapag-drawing po kasi kami ni teacher ng family picture eh. Nagawa na po namin ito last week pero inulit lang po namin. "Oh, bakit niyo inulit? Maganda naman yung unang gawa niyo ah." Tanong nga ni Maya. Ito po kasi ang gawa namin last week. Kami po ni Melissa ang mga bata sa drawing. Ang lalaki naman po sa drawing si Daddy. Ikaw naman po yung nasa dibdib namin ni Melissa na kulay pink at hugis puso. Iniabot nga ni Melanie ang isang drawing na may 2 bata at isang lalaki. Ikaw po yung nasa heart namin ni Melissa. Kasi po Mami, kahit po hindi ka namin nakikita dati, lagi ka pong nasa puso namin. Pero ngayon po, binago na po namin yung drawing eh. Andito na po kasi kayo, kaya binago na namin. Ito po yung bagong drawing oh. Bibong wika nga ni Melanie. Ang susunod na ipinakita nga ng mga bata ay drawing ng pamilya. Andun si Austin, ang kambal at si Maya. "Inulit po namin ang drawing kasi nandito na po kayo." "Salamat mga anak ha. Salamat din dahil tinanggap niyo ulit ako." Naging emosyonal naman si Maya. Oo naman po. We love you so much, Mommy. Masayang sabi nga ng kambal at niyakap nga nila ang kanilang ina. "Mahal na mahal ko rin kayo mga anak." Madamdaming sagot naman ni Maya. Tapos na po kami, Mommy. Tara po, kainin na po natin ang turon at saka puto na niluto niyo po. "Oo ba, tara na." Masayang kumain ngang mag-iina. Naabutan sila ni Austin. Galing ito sa opisina at nang makita nga nito na kumakain ng mag-iina, ay sinaluhan na nga sila nito. "Uy, turon at puto. Sayang wala yung paborito ko." Bahagyang nagtatampo nga kunwari si Austin. "May maruya doon, pinapalamig ko pa." Natatawang sabi nga ni Maya. "Talaga? Nagluto ka ng maruya?" Bigla namang sumigla si Austin. "Oo naman. Alam ko namang paborito mo yun eh." "Daddy, ano po yung maruya?" Napangiti nga si Austin. "Gawa din sa saging sa bayo anak. Pero kung ang turon, binalot ng wrapper, ang maruya naman,
nababalot ng harina. Masarap din yun. Paborito ko yun eh. Lalo na kapag ang mommy niyo ang gumawa. Masarap po ba magluto si Mommy? Lagi po ba siyang nagluluto dati? Oo naman. Isa sa mga nagustuhan ko sa nanay niyo ay ang mga masasarap niyang luto. Naku, nang bola ka pa. Huwag kang mag-alala. Sa'yo lahat ng maruya dun sa kusina. Tumatawang sabi ni Maya. Speaking of luto, baka naman pwede mo akong lutuan ng paborito kong ulam. Request pa nga na tila naglalambing nga na sa ad ni Austin. Kare-karing bagnet at menudo ba? Tanong nga ni Maya. Marinig ko palang na-excite na ako. Pagbibiro pa nga ni Austin. Sige pa, mamamalengke ako bukas. Ipagluluto kita ng hapunan. Magpasama ka na lang sa kasambahay at driver. Utos naman ni Austin. Ha? Bakit naman kailangan ka pang magpasama? Mamamalengke lang naman ako, kaya ko na yun. Magpasama ka na lang para safe. Pangungulit naman ni Austin. Huwag na. Ayos lang naman ako mag-isa eh. Muling tumanggi si Maya. Pero napabuntong hininga lang ang lalaki. Pasensya ka na, Maya. Natatakot lang kami na baka bigla ka ulit mawala eh. Kung okay lang sa'yo, sasamahan ka na lang sana ng driver at kasambahay para rin hindi ka mahirapan magbuhat at maging komportable ka. Paliwanag nga ni Austin. Sus, hindi naman ako mawawala eh. Pero sige, ayos lang naman sa akin kahit kasama ko sila. Kinumagahan nga ay maagang nagpunta nga sa palengke si Maya at ipinagluto nga niya ng kare-karing bagnet at menudo nga si Austin. Masaya nga nila itong pinagsaluhan ng tanghalian. Matapos kumain ay nagpaalam na nga ang kambal. Daddy, Mommy, maglalaro lang po kami ni Melissa. Mauna na po kaming umalis ng table. O sige anak. Naiwan nga sa lamesa sina Austin at Maya. Hinihimas pa nga ni Austin ang kanyang tiyan dahil busog na busog nga siya. Alam mo, ilang linggo ka pa lamang dito. Pakiramdam ko ang laki na ng tinaba ko. Ang sarap mo kasing magluto eh. Pagbibiro nga ni Austin. Buti naman nagugustuhan mo ang luto ko. Matagal-tagal din ako hindi nakapagluto eh. Kaya medyo parang kinalawang na. Nahihiyang sabi pa nga ni Maya. Kinalawang pa pala yung lagay na yon? Wala kang kupas. Ganyan na ganyan ka magluto dati. Kaya nga nabihag mong puso ko eh. Pilyong sabi pa nga ni Austin. Cook pala ang hanap mo eh. Pagbibiro nga ni Maya. Wag naman. Baka mawala ng trabaho si Manang Lourdes. Wika nga ni Austin at nagtawanan nga sila. Nagdaan ng mga araw at nagbigay ng sulat ang guro ng mga bata. Mayroon daw family day na gaganapin sa kanilang paaralan. Kaya naman pagbaba pa lamang nila mula sa kanilang van ay nag-uunahan na nga silang pumunta sa kanilang mommy at daddy na ng mga oras na yun ay nagbimerienda na nga sa kanilang kusina. Oh, bakit kayo tumatakbo? Baka madapa kayo niyan. Nag-aalalang sabi nga ni Maya. Excited po kasi kaming ibalita sa inyo. May family day po kami sa school. Ito po ang sulat galing sa teacher namin. Sabay abot nga ni Melissa ng sulat sa kanyang ama. Oo nga, at itong darating na Sabado na pala, sabi nga ni Austin habang binabasa nga ang sulat. Opo, pwede po ba kayong pumunta? First time po kasi namin pumunta ng family day na may kasamang mommy at daddy eh. Cute na saad pa nga ni Melissa. Aba, syempre naman. Pupunta ako, ikaw ba Maya? Pupunta ka? Syempre naman, no? Nakangiting sabi nga ni Maya at masaya nga niyang niyakap ang kambal. Dumating nga ang araw ng Sabado at maaga pa nga lamang gising na nga ang mga bata. Maaga silang naghanda at maaga rin silang dumating sa kanilang paaralan. Isa sila sa mga unang dumating sa kanilang grupo. Nagsimula na nga ang family day. Naglalaro nga ang mga bata at ang mga magulang naman ay nasa isang mahabang lamesa. Maya-maya pa ay lumapit nga si Melanie kila Maya at Austin. Umiiyak ito. Agad namang nagalala sila Maya. Oh, anong nangyari sa'yo Melanie? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Austin. Inaasar po kasi ako ng classmates ko eh.
Sabi niya po wala daw po akong mommy. Sabi ko po sa kanya meron naman po akong mommy. Pero sabi po niya ulit, nagsisinungaling daw po ako, nag-iimbento lang daw po ako ng kwento. Humihikbing sagot nga ni Melanie. Lumapit naman si Melissa kay Melanie. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo nalang pansinin yung bully nating classmate. Naiinggit lang yun kasi nalaman niyang nahanap na natin ng mommy natin. Yung parents pala niya, nag-divorce naiinggit lang yan. Huwag mo nalang pansinin, intindihin na lang natin na malungkot siya sa mga nangyari sa mga magulang niya. Tama ang kapatid mo. Baka may pinagdadaanan lang talaga ang classmate mo. Pero kakausapin ko pa rin ang teacher mo para mapagsabihan siya. Siyempre hindi lang para sa'yo, kundi para na rin madisiplinahan ang classmate mo. Wika nga ni Austin. Tita nga lang po niya ang kasama niya ngayon eh. Baka nakita kasi niya nakasama natin ang parehong mommy at daddy natin. Kaya yun, pinaginitan ka. Huwag mo nalang pansinin, enjoy na lang natin tong araw na to. Hindi ba't ito ang unang family day natin na kumpleto tayo? Pilit na pinapatahan nga ni Melissa ang kanyang kapatid. Nagpunas na nga lamang ng luha at ngumiti si Melanie. Sabay sabing, sige na nga, tara, laro tayo dun sa slide. At tumakbo na nga ang dalawa, papunta nga sa palaruan. Naiwan namang tahimik si Maya. Oh, bakit parang nalulungkot ka? Tanong nga ni Austin. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko eh. Malumanay nga nasagot ni Maya. Naku, wag kang magpapapekto sa nangyari. May mga ganong pangyayari lang talaga. Madami pa tayong kakaharapin na ganyan. Hindi maiiwasan yan. Pero ang importante, manatili tayong matatag para sa mga anak natin. Tinapik nga ni Austin ang braso ni Maya na tila ba sinasabing nakasuporta siya dito. Tama ka naman. Napangiti rin si Maya. Matapos nga ang palaro ay nagsalo-salo nga sa family day. Nagaya naman kumain sa mall ang mga bata at pinagbigyan naman sila ni Austin at Maya. Mommy, Daddy, kain tayo sa restaurant sa mall? Parang ayaw pa po naming umuwi eh. Naglalambing nga na sabi ni Melissa. Oo nga po, ako din po, gusto ko pong mamasyal. Hirit naman ni Melanie. Naiiling na nga lamang si Austin habang nakangiti. Hay nako, alam niyong hindi ko kayo mahihindian na. Tanungin niyo muna ang inyong mommy kung napagod na siya. At kung ayos lang sa kanya, okay lang din sa akin. Mommy, pagod ka na po ba? Kaya mo pa po bang mamasyal? Tanong nga ni Melissa. Pwede po ba tayong kumain sa restaurant sa mall, Mommy? Tanong naman ni Melanie. Hindi pa naman ako masyadong pagod. At syempre okay lang sa aking mag-mall kung doon ba kayo masaya. Malambing na saad naman ni Maya. Yay! Sigaw naman ng kambal. Dumiretso na nga sila sa mall. Bumili ng mga laruan ang mga bata at pagkatapos ay kumain na nga sila sa restaurant. Masaya silang nagsalo-salo at nang mapagod at mabusog na nga sila ay nagyaya na nga si Austin na umuwi. Girls, let's go na, pagod na ang mommy nyo. Tawag naman sa kanila ni Austin. Sige po daddy, uwi na po tayo. Matapos nga ang bill out at palabas na nga sila ng restaurant. Hawak-hawak nga ni Maya ang kamay ni Melanie at si Austin naman nakahawak sa kamay ni Melissa. Nang may pamilyar na boses na tumawag kay Austin. Austin, is that you? Wika ng lalaking matipuno at nakasuot nga ng kumikinang na alahas. Oh, parang Andrew. Bati nga ni Austin. Kamusta Austin? Nasa Pilipinas ka na pala? Sinong kasama mo? Usisa nga ng kaibigan ni Austin na si Andrew. Oo pare, umuwi kami dito a few months ago. I'm with my family. Ito si Melissa at Melanie, my twin daughters. Ito naman si Maya, ang mommy nila. Pagpapakilala nga ni Austin. Tila naguluhan naman ang kausap ni Austin. Lumapit nga ito at pasimpleng bumulong kay Austin. Mommy ng mga anak mo? Balita ko magpapakasal ka sa Amerika. Iritang pinigil nga ni Austin si Andrew. Mauna na pala kami Andrew. Galing pa kasi kami sa family day. Pagod na ang mga bata. I'll see you around.
Sad na nga lamang ni Austin. Hindi na nga nakasagot pa si Andrew dahil tinalikuran na nga ito ni Austin. Bakit pumupuno ang kaibigan mo kanina? Takang tanong naman ni Maya. Nang mauna na ngang maglakad, ang magkapatid at nahuhuli naman sila ni Austin. Wala, nangaasar lang yun. Maloko yun mahilig mga sar. Maya, baka may gusto ko pang bilhin para sa sarili mo. O sa bahay natin, sabihin mo lang para mabili na natin habang nandito pa tayo sa mall. Pasimple pang nilibang nga ni Austin si Maya para makalimutan nga nito ang inasal na pagbulong ni Andrew na tila may sikreto nga silang tinatago. Wala naman. Gusto ko na lang umuwi, napagod kasi ako Tsaka maaga kasi akong nagising kaya inaantok na ako. Paliwanag naman ni Maya. Sige, tara na. Pagod na rin ang mga bata Sad naman ni Austin. Umuwi na nga ang pamilya sakay ang kanilang van. Sa tingin ni Austin ay binaliwala lamang ni Maya ang inasal ni Andrew. Isang araw ay bigla namang nagaya si Austin. Maya, may titignan akong lupain sa Pangasinan. Pagtatayuan ko sana ng isa pang negosyo. Baka pwede mo akong samahan. Pakiusap nga ni Austin kay Maya. Pumaparaan na din. Ha? Paano yung mga bata? Takang tanong nga ni Maya. Gusto ko nga sana silang isama. Kaso, weekday lang pwede ang contact ko. Kaya yun. Sayang naman kung absent ang mga bata sa school, di ba? Sige na nga, pero sayang naman. Sama ka ba? Malayo-layo kasing drive yun baka antukin ka sa biyahe. Sad nga ni Austin. Okay lang. Naiilang na nga lamang nasagot ni Maya. Natutokso na nga siyang tanungin kung bakit hindi na lang kasambahay ang isama ni Austin. Pero may parte sa kanyang puso na masaya na makakasama niya ng solo si Austin. Dumating na nga ang araw ng kanilang alis. Madaling araw pa lamang, umalis na nga sila. Ibinili na nga lamang nila sa mga yaya at kasambahayang kambal. Sanay naman ang mga ito pagkat madalas magbiyahe nga si Austin dahil sa kanilang mga negosyo. Nung una ay tahimik nga sila sa biyahe. Halatang nagkakailangan nga sila. Mahigit 7 taon na rin kasing nakakaraan ng simula nga nang magkahiwalay ang dalawa. Maya-maya pa nagsimula na nga makipagkwentuhan si Austin. Unti-unti rin namang naging palagay ang loob ni Maya hanggang sa masaya na nga silang nagkukwentuhan sa biyahe. Maya-maya pa ay may nadaanan nga silang isang karinderya at napagdesisyonan nga nilang tumigil para kumain. Oh, anong gusto mong orderin? Meron silang kalderetang kambing, hindi ba't gusto mo yun? Natatawang sabi pa nga ni Austin. Wow ha, matagal na nga akong hindi nakakakain yan Sige, order ako niyan. Sabik na saad naman ni Maya. Nang kumakain na nga sila, muling niyaya nga ni Austin si Maya. Ang layo ng biyahe natin. Parang sayang naman kung uuwi din tayo kagad pagkatapos kong tignan ng lupa, di ba? Magpunta na rin tayo sa Sagada. Bukas na lang tayo umuwi. Ano sa tingin mo? Pili yung tanong nga ni Austin. Nako, paano nga ang mga bata? Baka hanapin nila tayo. Agad naman na nag-alala si Maya. Hindi yan. 7 taon ngang nawala Nakaya nila. Ano ba naman yung mawala ka ng overnight? Tsaka, syempre hindi ko naman sila pababayaan. Meron naman tayong pwedeng utusan. Biro nga ni Austin, pero tila natulala si Maya sa sinabi ni Austin. Sorry, joke lang dapat yun Baka naalala mo yung nakaraan mo. Hiyang-hiya nga na sabi ni Austin. Ano ka ba, ayos lang no? Nagagawa mo yung ibiro. Ibig sabihin hindi mo talaga iniisip na ginusto kong mapalayo sa mga anak natin. Oo naman. Tara nga kumain na tayo. Masyado na ata akong gutom at kung ano na nang sinasabi ko. Napatawa na nga lamang si Austin. Kumain na tayo. Lumalamig na ang pagkain. Basta magsagada tayo Eto na, magbubuk na ako ng hotel sa Baguio para makapagpahinga tayo pagkatapos ng sagada. Nahalata ni Austin na medyo nailang si Maya sa kanyang sinabi. Don't worry, magbubuk naman ako ng 2 separate rooms. Hindi naman tayo magkatabi agad sa kama. I mean, kung gusto mo pagbibigyan kita, pero kung ayaw mo,
Okay lang naman na hindi kita pipilitin. I respect you. Sad naman ni Austin. Natawa na nga lamang si Maya sa sinabi nito. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Dumaan na nga sila sa Pangasinan at matapos ang transaksyon ay bumiyahe na nga sila papuntang Sagada. Ilang oras din silang bumiyahe. Matapos ang malayong biyahe ay bumaba na nga ng sasakyan sila Austin. Oh, mag-hike na tayo dito. Hindi na kaya ng sasakyan ng daan. Akin ang mabibigat mong gamit para wag kang mapagod. Ha? Hindi kaya ng sasakyan? Bakit? Mataas na kasi yun eh. Maiksing sagot nga ni Austin. Hala, takot ako sa matataas na lugar, hindi ba? Ano ba yan? Nakalimutan mo na ba? Ayokong umakyat dyan. Pagtanggi nga ni Maya. Alam ko naman. Naalala ko pa pero andito naman ako eh. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Trust me. Pag-aalo nga ni Austin. Ayoko nga. Muling pagtanggi ni Maya. Sayang naman yung haba ng biyahe natin tapos uuwi tayong hindi nagkikita, di ba? Bakit kasi dito pa tayo sa Sagada pumunta? Bakit hindi? Tanong pabalik naman ni Austin. Ayoko nga sa matataas na lugar, di ba? Bakit ba ang kulit mo? You'll love it. I promise. Do you trust me? Mahinahon at nagsusumamong tanong nga ni Austin. Bahagyang nag-isip si Maya, pero tumango rin siya. Inilahad ni Austin ang kanyang kamay na inabot naman ni Maya. Halos 1.5 oras nga silang nag-hike, pero hindi nila ramdam ang oras. Tila ni hindi nga sila napagod. Magkahawak kamay sila at nag-aasaran at nagkukwentuhan sila habang inaakyat ang mataas na lugar na nais ipakita nga ni Austin kay Maya. Nang makarating na nga sila sa tuktok, ay manghang-mangha si Maya. Ang ganda dito. Kita mo na? Kung nagpadala ka sana sa takot, hindi mo sana nakita yung gantong kagandang lugar. Parang sa buhay, kung hindi tayo nagte-take ng risk, kung parati tayong natatakot, hindi natin makikita ang maganda o kulay ng buhay. Oo nga eh. Salamat Austin ha. Sus, wala yun. Ang ibig kong sabihin, salamat sa lahat. Salamat sa pagiging mabuting ama sa mga anak natin. Salamat sa pagkakataon na makasama ko din sila. Alam mo, hangang-hanga ako sa iyo dahil napalaki mo ng maayos yung mga anak natin. Hindi ko akalain na silang dalawa pa ng mga batang tutulong sa akin nung nagbubuhay taong grasa ako. Emosyonal nga na sabi ni Maya. Naluluha na nga si Austin sa sinabi ng babae ng biglang, huwag na nga tayong magdrama, i-enjoy na lang natin itong magandang view. Hindi tayo araw-araw nakakakita ng ganito. Napansin ni Austin na nanginginig nga sa ginaw si Maya. Okay ka lang? Giniginaw ka ba? Gentleman nga niyang tanong. Sobrang lamig dito sa taas eh. Kaya hinubat nga ni Austin ang kanyang jacket at isinuot nga yun kay Maya pagkatapos ay inakbayan nga niya ito. Nung unang punta ko dito, kasama ko ang papa ko. Bata pa ako noon. Lagi akong binubuli ng mga classmates ko. Nung bata ako tapos ang masakit pa, naging barkada nila ang best friend ko. Ang sama-sama ng loob ko noon kasi best friend ko siya. Pero pinili niya ang mga kaaway ko na nangbuli sa akin. Tapos sinama ako ni papa dito. Sabi niya, ibulong ko lang raw sa hangin lahat ng sama ng loob ko at gagaan ang dibdib ko. Mahabang salaysay nga ni Austin. Okay naman ba? Gumaan ba ang pakiramdam mo pagkatapos nun? Seryosong tanong nga ni Maya. Oo naman, pero sa tingin ko, gumaan na yon dahil kasama ko ang isa sa mga importanteng tao sa buhay ko. Sa tingin ko hindi enough na ibulong mo lang sama ng loob mo sa hangin nang mag-isa ka. Nakatulong siguro na kasama ko ang papa ko at kahawak kamay ko siya. Kwento nga muli ni Austin. Kaya naman, hinawakan nga ni Maya ang kamay ni Austin at ngumiti siya sa binata. Pumikit siya at ibinulong sa hangin ang lahat ng sama ng loob niya sa pagkakawalay ng kanyang pamilya. Ibinulong nga niya lahat ng naging hirap nga niya
sa pagtira sa kalye sa loob ng 7 taon. Halos 1 oras din sila sa mataas na lugar na yon ng Sagada. Nagkwentuhan sila at nagmasid-masid sa magandang view. Pababa ay muling nalalayan nga ni Austin si Maya. Hawak-hawak niya ang kamay ni Maya hanggang sa makababa nga sila papunta sa kung saan nila iniwan ang kanilang sasakyan. Ilang oras muli ang kanilang biyahe. Pababa ng Session Road kung saan nagpa-reserve nga ng hotel si Austin. Gusto mo bang kumain muna? O baka gusto mo mamasyal? Tanong nga ni Austin kay Maya. Napagod ako eh. Ikaw ba, hindi ka napagod? Pag-amin naman ni Maya. Sakto lang. Sanay naman kasi ako sa malayong biyahe. Sagot naman ni Austin. Okay lang ba if sa hotel na tayo kumain? O kaya magpa-deliver na lang tayo? Request naman ni Maya. Oo naman. Gustong-gusto na nga sanang magpahinga ni Maya. Ngunit nagkaroon naman ng aberya sa hotel. Good afternoon, sir. How can I help you? Magalang nabati nga ng receptionist ng hotel. I made a reservation under my name. Ito yung ID ko for reference. It's for 2 single bedrooms. Halatang sanay na sanay si Austin mag-reserve sa mga mamahaling hotel at restaurant. I'm sorry, sir, pero 1 room lang po ang naka-reserve under your name eh. Kinakabahang sabi ng receptionist. Miss, kindly double-check your records. I am 100% sure na nag-book ako ng 2 rooms. Tugon naman ni Austin. Yes po, sir. Chinek ko po 3 times po, talagang 1 room lang po ang naka-reserve eh. Muling sabi ng receptionist. Fine, just get me another room. Napakamot na nga lamang ng ulo ang receptionist. Kaso sir, fully booked na po kami. Are you kidding me? Galit na sabi nga ni Austin. Pasensya na po sir. Nakayukong sabi nga ng receptionist na halatang natatakot na nga. Fine, we'll just go somewhere else. Mawalang galang na po sir. Puno na po kasi sa lahat ng hotels ngayon dito sa Baguio. Dahil may mga events po na nagkasabay-sabay. May mga companies po na nag-conference at may mga schools na nag-field trip at retreat po. Sabi din po ng mga guest ay wala na silang mapuntahang hotels. May transients po pero mga 1 hour away pa po ang layo. Shall I help you get a transient or baka gusto ninyo po na magstay sa 1 bedroom na naka-reserve sa inyo? May couch naman po na pwedeng tulugan. Miss, we need 2 single bedrooms. Paulit-ulit tayo. Seryosong saad nga ni Austin. Inawat na nga ni Maya si Austin. Pagod na ako eh. Kunin na natin yung 1 room. Doon ka na lang sa couch kung okay lang sa'yo. Suwestyon na nga ni Maya. Sir, pasensya na po talaga. Kung payag po kayo sa suggestion ni ma'am, pwede po namin kayong ilipat bukas. May mga magche-checkout naman po bukas eh. Fine, pakiayos na lamang ang lilipatan namin bukas. Saad nga ni Austin. Inihatid na nga sila sa kanilang hotel room. Tahimik nga si Austin at kinakabahan. Umorder na lang tayo ng food. Gutom na talaga ako eh. Okay ka lang ba dyan sa couch? Tanong nga ni Maya. Oo naman. Okay lang ako dito. Anong gusto mong kainin? Hindi naman ako pihikan kahit ano, ikaw nang bahalang umorder. Okay, I'll order pizza, pasta, and chicken. Sige ba? At umorder na nga si Austin. Kamusta na kaya ang mga bata? Concerned na tanong nga ni Maya. Napangiti si Austin. Tulog na raw sila. Sabi ni Yaya, tatawagan ko na sana kaso maaga daw magsitulog eh. Ganun ba? Miss na miss ko na sila eh. Nag-enjoy naman ako dito pero sadyang hindi na ako sanay na hindi sila nakakasama o nakikita man lang. Talaga bang nag-enjoy ka? Oo naman. Nag-enjoy ka bang kasama ako? Namula si Maya. Alam mo, puro kakalokohan. Well, ang totoo, namimiss ko na nga din ng mga bata. Hindi bale, magpupunta na lang tayo sa Minds View bukas. Mamili tayo ng mga pasalubong tapos magkape tayo sa coffee shop sa may Burnham Park. Pagkatapos noon, bumiyahe na tayo pa uwi. Okay ba yun? Naputango-tango nga si Maya at tila excited mauwian muli ang kambal. Good night, Maya. Kinabukasan,
Namili na nga sila ng mga pasalubong. Parang ayaw na nga nilang matapos ang mga oras na yun habang magkasama nga sila. Masaya silang may solong oras sila pero gusto na nga rin nilang umuwi dahil namimiss na nga nila ang kambal. Sa biyahe pa uwi ay muli silang nagkwentuhan. Pinag-usapan nga nila ang kanilang mga plano at pangarap sa buhay. Tunay na nakilala nilang muli ang isa't isa sa bakasyon na yun at tila unti-unti ngang nanumbalik ang closeness nila dati. Nang makarating nga sila sa bahay, ay naging emosyonal si Maya. Maganang pakiramdam ko. Salamat ah. Talaga? Naibulong ko na sa hangin lahat ng sama ng loob ko. Pakiramdam ko, handa na akong magsimula muli. Nakaparada na nga sila sa garahe. Pababa na nga sana ng sasakyan si Maya nang pigilan nga siya ni Austin at tinawakan nga siya sa kamay. Sa bakasyon nito, ay pakiramdam ko na parang nagkalapit tayong muli. Salamat binigyan mo ko ng pagkakataong mapalapit muli sa'yo. Sad nga ni Austin. Salamat din sa lahat-lahat. Ngumiti nga si Maya. Inilapit nga ni Austin ang kanyang mukha kay Maya. Matagal na nga niya itong gustong haggan pero hindi siya nagkaroon ng tamang oras. Ayaw naman niyang biglain si Maya at nire-respeto nga niya ito. Pumikit naman si Maya at naghintay sa dampi ng mga labi ni Austin pero pareho silang halos mapatalon sa gulat nang sabay na kumatok sa bintana ng kotse ang kambal. Napakabangit naman ang timing ng mga anak natin. Natatawa pero naiiling nga na sabi ni Austin. Ikaw ang tagal-tagal natin sa Baguio at Sagada. Dito ka pa talaga sumubok kumalik? Pilyang biro nga ni Maya. Bakit? Kung hinalikan ba kita nung nasa hotel, okay lang ba sa'yo? And besides, sabi ko nga sa'yo, I respect you. Natatawa pero nangihinayang naman na saad ni Austin. Sikreto. Mapangasar nga na sabi ni Maya at bumaba na nga ito ng kotse para yakapin ng mga anak. Napakamot na nga lamang ng ulo si Austin. Matapos nga ang kanilang bakasyon sa Sagada ay mas naging malapit nga sa isa't isa sila Austin at Maya. Naging maayos ang lahat. Masaya sila lalo na ang mga bata. Sa wakas ay buo na nga ang kanilang pamilya pero isang araw ay may bisita nga silang hindi inaasahan. Araw ng Sabado noon at masayang nag-aalmusal ang pamilya nang biglang dumating ang tiyahin ni Austin, si Rosa. Hey, look who's back! Masayang sabi nga ni Tia Rosa. Nagulat naman sila Austin at ang kambal. Umuwi pala galing Amerika ang Tia Rosa ni Austin. Hindi ito nagpasabi sa kanila. Oh, Tia Rosa, hindi ka nagpasabi na darating ka pala. Tumayo nga si Austin para bumeso at yumakap sa kanyang Tia Rosa. Surpresa nga, di ba? Meron ba namang surpresa na sinasabi? Mapangasar na sabi pa nga ng matanda. Sana sumabay ka na sa amin pag-uwi dito. Saad naman ni Austin. Hindi pwede, iho. Alam mo namang may mga inasikaso pa ako Humalik at yumakap nga rin kay Tia Rosa ang mga bata. Malapit lang ang bahay nito sa kanilang bahay sa Amerika at lahat sila ay malapit nga dito. Halos araw-araw din silang nagkikita nung nasa Amerika pa nga sila. Sabayan niyo po kaming maghapunan, Tia Rosa. Hay nako, kanina pa nga ako nagugutom Tinawag nga ni Austin ang kasambahay para ipagayos nga ng kakainan ng matanda nang biglang lumabas si Maya, dalang mga ulam na niluto niya. Aba, Maya, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Paano kang napunta ulit dito? Gulat na tanong nga ng matanda na tila nang hihinayang. Natigilan din si Maya. Tila nanigas ang kanyang mga binti. Hindi na nga siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Naagad namang napansin ni Austin kaya lumapit nga ito kay Maya at kinuha nga ang mga service plates na hawak nga nito. Tia Rosa, si Maya naalala mo ba siya? Nag-aalalang tanong ni Austin. Aba syempre naman, iho. Hindi ko makakalimutan ang babaeng yan. Parang ikaw nga atang nakalimot, iho. Hindi ba't
Naglaho na parang bula ang babaeng yan at sumama sa ibang lalaki? Bakit yan nandito? At bakit tinanggap niyo pa siya? Sunod-sunod nga na sumbat ng matanda. Tia Rosa, naririnig ho kayo ng mga bata. Sinubukan pa ngang pigilan ni Austin ang kanyang tiyahin. Tahimik lamang si Maya. Nakatayo pa rin ito na tila hindi alam ang gagawin. Pero nagtitiwala na nga lamang siya kay Austin. Matapos namang ilapag ni Austin ang mga service plates na kinuha niya kay Maya, ay inakay niya ito para umupo. Kumain na lang ho tayo, Tia Rosa. Pakiusap nga ni Austin. At mamaya na lang niya kakausapin ang kanyang tiya pagkatapos ng hapag. Hindi ako makakakain ng kampante knowing that this woman is back in our lives. Paano kung iwan muli niya kayo? Ilang beses ba niya kayong sasaktan? Paanong mga bata? Hindi mo man lang ba naisip ang mararamdaman nila kung muli silang iwan ng kanilang ina? Tia Rosa, the only reason she left was because she was experiencing postpartum depression. Valid yun. Paliwanag nga ni Austin na medyo nanginginig na nga ang boses. Naniwala ka naman. Palusot lamang niya yan. Naniniwala po sa kanya. Kaya ho, Tia, bakit hindi kayo naniwala dati nang sinabi yan sa inyo ni Maya? Mariin na nga nasaad nito. Dagdag pa nga niya, kung naniwala ho sana kayo dati sa kanya, marahil na ipagamot niya siya kaagad sa espesyalista at baka sakaling hindi siya nawala dati. Si Austin naman ang tila nanumbat sa kanyang tiyahin. Aba teka, ako bang sinisisi mo sa pagkawala niya dati? Aba, may kalandian ng babaeng yan. Alam mo bang nakikita ko yan dati? Nakausap ang mga lalaki na kapitbahay natin sa probinsya, pati mga boy at katulong ay kinakaibigan yan. Baka nga, isa sa mga yun sumama sa babaeng yan eh. Sad pa nga nito. Tama na ho, Tia Rosa. Kahit para sa mga bata lamang. Muling pakiusap nga ni Austin. Bakit mo ba ako inaawat? Pinoprotektahan ko lamang kayo ng mga bata. Bakit ako pag lumalabas na masama? Sige nga, sagutin mo ko. Kaano ka kasigurado na hindi naaalis muli ang babaeng yan? Sumbat pa nga ng matanda. Napatingin na nga lamang si Austin kay Maya. May punto naman ang matanda, pero ang susunod na mga sinabi ng matanda ay hindi na nga kinaya ng kalooban ni Maya. Isa pa iho, dito na ba nakatira ang babaeng yan? Tanong nga ni Tia Rosa. Simula nang ma-rescue namin siya mula sa pagtira sa waiting shed, ay dito ko na siya pinatira sa bahay. Matagal din silang nagkawalay ng mga bata, Tia. Kaya tama lang naman na magkaroon sila ng panahon para magbonding. Wika nga ni Austin. Isa pa nga pala iho, hindi ba kakasal ka na? Hindi magandang may kasama kang babae sa iisang bubong lalo na at dati mo pa itong asawa. Ano na lamang ang sasabihin ni Linda? Konting delikadesa naman, Maya. Ikakasal na nga si Austin kay Linda. Oh? Ikakasal si Austin? Halos pagsakluban nga ng langit at lupa si Maya. Sa buong akala niya, ay mabubuo na nga nila ang kanilang pamilya. Pero hindi pa rin pala ito mabubuo dahil ikakasal sa ibang babae ang lalaking pinakamamahal niya. Aba, hindi mo alam? Tanungin mo si Austin. Singhal pa nga ng matanda. Tia Rosa, that was unnecessary. Halos pasigaw nga nasabi ni Austin. Matagal na nga niyang gustong linawin o ipaliwanag nga kay Maya ang tungkol kay Linda pero hindi siya makakuha ng tamang tiempo. Totoo bang ikakasal ka na? Tanong nga ni Maya. At halos maiyak na nga ito. Maya, let me explain. Sambit nga ni Austin. Sagutin mo ko, Austin. Sa pagkakataong ito ay umiiyak na nga si Maya. Pati ang mga bata, umiiyak na nga rin. Daddy, kanina ka po ba ikakasal? Ibig sabihin po ba hindi na mabubuo ang family natin? Umiiyak na nga? Natanong ni Melissa. Ibig sabihin po ba nito, Daddy? Hindi pa rin mabubuo ang pamilya natin mawawala po ulit si Mommy? Si Melanie naman ang nagtanong. No, Melissa, Melanie, I will explain this later, okay? Pakiusap nga ni Austin sa kanyang mga anak. Tia Rosa,
Makakabuti ho siguro kung umalis na muna kayo dito. Aba, pinapalis mo ba ako? Kailangan ko kong kausapin ang mag-iina ko. Hindi niyo ho dapat sinasabi ang tungkol sa kasal. Wala ho kayong alam sa mga nangyari. Alam kong gusto niyo lamang saktan si Maya pero hindi nga ho alam ng kambal ang tungkol dyan kaya't pati sila sinaktan niyo na rin. What are you talking about, Iho? Hindi ko gustong saktan si Maya. Sinasabi ko lamang totoo. Depensa naman ni Tia Rosa sa kanyang sarili. I know that you don't like her. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo ang mga nararamdaman niyang sintomas ng postpartum pero imbes na tulungan ay binuyo niyo pa siyang umalis at iwan kami. Kung sana ay tinulungan niyo siya o sana man lamang sinabi niyo sa akin ang kanyang sitwasyon sa halip na sinabihan niyo siya na wag akong gambalain, sana hindi nagkaganito. Whatever, Iho. Ikaw lamang iniisip ko. Nagmamalasakit lamang ako sa iyo at sa mga bata. Pero bakit ako pang lumalabas sa masama? Masamang masama naman ang loob ni Tia Rosa. Padabog na tumayo ang matanda. Binuhay kita. Inalagaan at binihisan. Mahagang namatay ang mga magulang mo pero hindi ka naghirap dahil sa akin. Tapos ito lang igaganti mo sa akin? Papaalisin mo ko dahil sa babaeng yan? Pinipili mo ba siya kaysa sa akin? Tia Rosa, I'm trying to fix this mess you just caused. Umirap at galit na umalis na nga lamang ang matanda. Napasa po na nga lamang si Austin sa kanyang ulo. Ayaw niyang diretsuhin na pinipili nga niya ang mag-iina niya. Pero yun na nga ang gusto niyang sabihin sa kanyang tiya na salbahe. Umupo si Austin at tuminga ng malalim. Inisip niya kung paano kakausapin si Maya at ang mga bata. Kung paano ipapaliwanag ang lahat. Una niyang pinuntahan ang kwarto ni Maya. Pero nakalak nga ito. Kahit anong tawag at katok niya ay ayaw nga siyang pagbuksan ito. Pinuntahan niya ang kanyang mga anak. Kumatok siya at pinapasok naman siya ng mga ito. Naabutan niyang nakahiga at umiiyak ang kambal. I'm sorry about what happened earlier. Okay lang ba kayo? Nag-aalalang tanong nga ni Austin. Okay naman po kami. Totoo po ba yun, Daddy? Ikakasal po kayo kay Linda? Naluluhang nga na tanong ni Melanie. Natatakot po kami na baka pag kinasal po kayo sa ibang tao, mawala po ulit si Mommy. Natatakot po kami na baka mawala na naman ang family natin. Daddy, masaya naman na po kami kasama kayo ni Mommy eh. Umiyak nga na sabi ni Melissa. No anak, hindi na matutuloy ang kasal namin because she did something wrong to me. Isa pa, andito na ang inyong mommy. Siya lamang ang totoong laman ng puso ni Daddy. Promise po, Daddy? Tanong ni Melissa. Promise, anak. At itinaas pa nga ni Austin ang kamay na tila ba nanunumpa na nagsasabi siya ng totoo. Nakausap niyo na po ba si Mommy? Tanong nga ni Melissa habang nagpupunas nga ng luha. Ayaw niyang buksan ang pinto niya. Kanina ko pa nga siya kinakatok eh. Pabayaan na lang muna siguro natin ang mommy niyong makapag-isip. Nasaktan siya sa sinabi ni Tia Rosa. Kaya't bukas ko na lamang siya kakausapin. Paliwanag nga ni Austin. Baka sad din po si Mommy. Bigyan niyo na lang po siya ng time mag-isa pero wag po masyadong matagal ha. Kasi kailangan niya pong malaman na hindi naman po kayo ikakasal sa iba eh. Nangangambang sad nga ng isa sa mga kambal na si Melissa. Kinabukasan muling sinubukan ni Austin na makausap si Maya pero hindi pa rin ito nagbubukas ng pinto. Kinabahan na nga si Austin kaya't pinuwersa na nga lamang niyang buksan ang pinto. Laking gulat niya nang makapasok nga ng kwarto at makitang wala nga si Maya sa kwarto. Agad niyang tinanong ang mga kasambahay pero hindi nila alam kung nasan si Maya. Sir, i-check niyo po kaya ang CCTV camera natin. Sabi nga ng isa sa mga kasambahay. Oo nga pala, may CCTV tayo. Nang mapanood nga ang video, nakita nga nilang umalis nga itong umiiyak ng madaling araw si Maya. Napailing na naman si Austin. Muli na namang nawala si Maya. Hindi niya alam paano sasabihin sa kanyang mga anak na muling umalis ang kanilang ina. Walang ano-ano ay lumabas nga sa silid ang kambal at nagtungo sa lamesang kinauupuan ni Austin.
Daddy, nasan po si Mommy? Pinuntahan po namin siya sa kwarto niya pero wala po siya dun eh. Kabadong tanong ni Melissa. Hindi alam ni Austin kung paano sasagutin nga ang mga anak, pero tila nararamdaman na nga rin nila na wala nga ang kanilang ina. Umalis na naman po ba si Mommy, Daddy? At nagsimula na nga umiyak si Melanie. Shh! Hahanapin ko ang mommy niyo, anak. Pangako yan. Promise mo po, Daddy? Oo naman, anak. Magbihis lang ako at hahanapin ko ng mommy niyo. Agad ngang nagbihis si Austin at umalis na nga ito kasama ang driver para hanapin si Maya. Halos buong araw nga rin silang naghanap pero hindi nila nahanap si Maya. Hindi alam ni Austin kung paano haharapin ang kanyang mga anak na naghihintay nga sa kanilang bahay. Tulad nga ng kinakatakot nga ni Austin, papasok pa lamang siya sa bahay at patakbo na nga siyang sinalubong ng kambal. Napatigil sa pagtakbo ang mga to nang makitang nag-iisa si Austin at hindi makasama si Maya. Daddy, hindi mo po nakita si Mommy? Tanong nga ni Melanie. Hindi ko nakita ang mommy niyo mga anak, pero mag-aanap ulit kami bukas. Paano kung hindi na natin siya makita muli? Tanong pa nga ni Melanie. Hindi ako titigil sa paghahanap, Melanie. Ipapakancel ko lahat ng meetings or appointments ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang mommy niyo. Muling nangako nga si Austin sa kanyang mga anak. Nagdaan nga ang mga araw at hindi na nga nila nakita si Maya. Pero isang araw ang surprise ang dumating sa mansyon. Mommy? Laking gulat nga na saad ni Melanie nang makita sa labas ng bahay si Maya. Agad silang bumaba mula sa kanilang kwarto at lumabas ng gate. Mommy, bumalik ka na! Pasigaw na sabi ng kambal. Gusto ko lamang kayong makita mga anak. Hindi ko na kayang mapalayo sa inyo eh. Patawarin niyo ako kung malis ako ulit ha. Dadalaw-dalawin ko na lang muna kayo, mga anak. Paliwanag nga ni Maya. Bakit po? Hindi na lang po kayo dito tumira? Tanong nga ni Melissa habang nakayakap nga kay Maya. Hindi patang sabi ng Tia Rosa ay kakasal ng daddy niyo? Tama naman siya eh. Nakakahiya naman sa mapapangasawa ng daddy niyo. Isa pa, aalis din talaga ako kapag naikasal na sila. Hindi naman ako maaaring tumira kasama ninyo kapag kasal na sila. Sana maintindihan niyo ang sitwasyon mga anak. Pangako, hahanap ako ng trabaho at ng bahay para maaari ko kayong mahiram sa ama niyo. Madamdaming sabi ni Maya. Hindi naman kailangan yan, Maya. Hirit naman ni Austin. Dahil sa tindi ng emosyon ng mag-iina ay hindi nila napansin na nakatayo na nga pala malapit sa kanila si Austin. Hindi naman ako ikakasali. Dagdag pa nga ni Austin. Anong ibig mong sabihin? Sino sa inyo ng Tia Rosa mong nagsisinungaling? Iritang tanong nga ni Maya. Nang mawala ka, ay parang wala na rin talaga akong balak mag-asawa. Pero dumating si Linda. Malaki ang utang na loob sa kanya ni Tia Rosa. Malulugi na kasi ang negosyo ni Tia Rosa at tanging si Linda lamang ang makakasagip ng mga negosyo niya. Pinakiusapan ako ni Tia Rosa na pakasalan si Linda. Inalok ko na nga lamang si Tia na ako na lang tutulong sa kanya. Pero ewan ko ba, hindi siya pumayag. Nakiusap pa rin siya na pakasalan ko si Linda. Pumayag ako dala na rin ng utang na loob kay Tia Rosa. At naisip kong baka maging mabuting ina siya sa mga bata pero nahuli ko si Linda na may mga nakakasamang lalaki kapag wala ako. She cheated on me multiple times kaya tumatras ako sa kasal. Mahabang paliwanag ni Austin. Bakit hindi alam ni Tia Rosa mo? Muling tanong ni Maya. Napailing si Austin. Hindi ko pa nga alam kung paano sasabihin sa kanya. Mommy, mukha naman pong nagsasabi ng totoo si Daddy eh. Hindi naman po siya nagsisinungaling sa amin. Depensa nga ni Melanie Sama. Totoo yan, Maya. Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa mga anak natin at hindi ako magsisinungaling sa iyo. Sigurado ka bang totoo yan? Paniniguro nga ni Maya. Oo naman. Kaya bumalik ka na dito please. Kawawa naman ang mga anak mo. Iyak sila ng iyak nung wala ka. Paano kung bumalik na naman ang Tia Rosa mo? Tanong nga ni Maya. Ako na lang bahala sa kanya. Kakausapin ko siya ng maayos.
Yung kaming dalawa lang. Sad ni Austin. Pumayag naman si Maya na muling tumira sa mansyon. Kinausap nga ni Austin ang kanyang tiya at ipinaliwanag ang ginawa ni Linda. Pangako din niya na siyang sasagip sa mga naluluking mga negosyo ni Tia Rosa at pumayag naman ang matanda. Pinakiusapan din siya ni Austin na huwag nang guluhin pa si Maya dahil mahal nga nito at masasaktan ng mga bata kapag muling nawala ang kanilang ina. Naging maayos naman ang lahat hanggang isang araw ay nagdesisyon nga si Austin na muling pakasalan si Maya. Araw ng linggo noon at natutulog na nga si Maya nang magising ito sa halik at yakap ng kanyang mga anak. Gising ka na, Mommy, it's your big day today, sambit nga ni Melanie. Gumising naman si Maya at bumangon kahit na pupungas-pungas pa nga. Good morning mga anak. O bakit bihis na bihis kayo? May lakad ba tayo ngayon? Nagtatakang tanong nga ni Maya pero hindi ito sinagot ng kambal. Bumubungis-ngis lamang ang mga to at inabutan nga ng isang paper bag si Maya. Mami, dalian mo po. Suotin mo na po yung dress mo. Napakunuot na si Maya. Ha? Dress? Para sa naman itong mga anak? Basta po, Mami. Suotin nyo na lang po yan. Dali-daling naligo na nga si Maya habang naghihintay nga sa kanyang kama. Ang anak, matapos maligo, ay sinuot na nga ni Maya ang magandang bestita na kulay puti. Maliliit ang mamanggas nito at may mga perlas na disenyo. Napaka-formal naman ata ng damit na to mga anak. Saan ba tayo pupunta? Tanong nga ni Maya pero hindi pa nakakasagot. Ang mga bata ay ang staff naman ni Austin na pumasok para ayusin ang kanyang buhok at lagyan siya ng konting makeup. Matapos magayos, ay hila-hila ng kambal si Maya papunta sa kanilang hardin. Nasa hagdan sila nang salubungin nga sila ni Austin. Nakasuot ito ng coat and tie at talaga namang napakagwapo. Bigla itong lumuhod sa harapan ni Maya at itinaas nga ang kamay na may hawak na singsing. Maya, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. At never naman talagang nawala yun eh. At ikaw lamang ang mamahalin ko habang buhay. Hindi naman kami makakapapayag na mawala ka pang muli sa amin. Gusto kitang pakasalan sa harap ng mga kaibigan at mga anak natin. Will you marry me again, Maya? Madamdaming tanong nga ni Austin. Nailuluha na nga si Maya. Siyempre naman, ikaw lang din ang laman ng puso ko, kayo ng mga anak natin. Maluhaluhang sagot ni Maya. Tumayo nga si Austin at niyakap nga si Maya. Salamat sa tiwala. Hinding-hindi ka magsisisi. Napakasalan ako muli. Inakay naman ni Austin, papuntang hardin si Maya. Nagulat si Maya nang makitang may mga lamesa at upuan ang kanilang hardin. May mga puting bulaklak din at lobo ang buong hardin. May ilang kaibigan nga si Austin na nakangiti sa kanya. Ang mga staff at kasambahay nila ay mga nakabihis din. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Maya. Pakakasalan na kita. Diba pumayag ka naman na? Pilyong sabi ni Austin. At kahit gulat na gulat at tila hindi pa nagsisink in ang lahat kay Maya, ikinasal nga sila muli ng araw na yon. Masayang masaya si Austin at Maya, pati ang mag-anak nila ay walang paglagyan ng tuwa. Hindi na muli pang nawala si Maya. Siya na ang nag-aalaga sa kanilang mga anak habang nag-aasikaso naman ng mga negosyo si Austin. Tulad ng napagkasunduan, ay tinulungan nga ni Austin ang kanyang Tia Rosa na maisalba ang mga negosyo nito. Bumalik na nga rin ito ng Amerika at hindi na nga ito tumutol sa kanilang pagsasama. Nawala man ng matagal si Maya at naging taong grasa pa nga, nabuo pa rin naman ang kanilang pamilya at pinatibay pa nga ng mga pagsubok ang kanilang pagsasama. At isa pa, nang dahil sa kabutihan ng kambal, nakuha nga nila ang gantimpala na kanilang inaasam, ang muling makasama ang kanilang ina at mabuo ang pamilya. Sabi nga nila, kapag gumawa ka nga ng mabuti sa kapwa,
ay mabuti nga rin ang babalik sa'yo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Maya at Austin at ng kambal na sina Melissa at Melanie. Muli nga na nabuntis si Maya pagkatapos nga ng kanilang kasal at biniyayaan nga ulit ng isang set pa ng kambal. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Neva Fajardo, Austin Adlito, Chisa Dehino, Presbyteros Rose, Cherry Ramos, Chu, Violet, Vanessa, Jen, Noraini Aini, Gloria Sanchez, Lavina Galang, Gloria Escobar, Anita Hernando, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Channeline, Cecilia Alvior, Riv Romero, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Maraming salamat po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.